Ako po si Wenilyn Larua, owner ng Kendra's Delicacies Store. Inaanyayahan ko kayong panuorin ang kwento ng aking buhay sa Ang Realidad. DGA Realidad. Sumasalamin ito ang kwento ng buhay. DJ Ang Realidad. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga karealidad. Ako po muli ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales. At ito po ang programang sumasalamin sa totoong kwento ng ating buhay. At samahan niyo po muli kami sa araw pong ito upang itampok ang totoong kwento ng buhay ng isa nating kababayan, kung paano siya nagsimula at ngayon ay nagkatagumpay. At ngayon pong araw na ito, ating pong wini-welcome ang ating mga kababayan at malugod nating binabati at inaanyayahan na samahan po kami sa isa namang edisyon ng ating programa, ang kwento ng ating kababayan dito sa ating programang Ang Realidad. At binabati na rin po natin ang lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na naabot ng ating programa. At muli po, magandang araw sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay atin pong muli pong ibabahagi sa inyo ang isa pong totoong kwento ng buhay ng isa nating kababayan na nagsimula sa isang maliit na negosyo at ngayon ay unti-unting lumalaki, dala ng kailang pagsisikap at pagpupursige. Ngayon pong araw ito, ating wini-welcome ang ating pong panauhin. Actually, ako ang panauhin sa kanilang lugar sapagkat sinadya po natin na puntahan po at kapanayamin ang atin pong kababayan mula po sa Barangay Masiga sa bayan po ng Gasan, isa pong MSE, at accredited po ng Department of Trade and Industry dito sa ating lalawigan. At isa siya po sa kasama ngayon sa tinatawag na mga new heroes sa ating lalawigan dahil po sa kanilang angking kakayanan at mga produkto na ibinabahagi at ipinagmamalaki hindi lamang dito sa ating lalawigan ng Marinduque kundi sa buong rehiyon sa buong region 4B sa Mimaropa. At ngayon pong araw na ito ay ating pong pakikilala na sa inyo ang ating panauhin. Siya po ang may-ari po ng Kendra's Native Delicacies Store and Production. Kasi sila rin po ang nagpo-produce o gumagawa ng kailang mga produkto dito po sa ating lalawigan. At ngayon po ay ating pong wini-welcome ang ating panauhin, si Ma'am Wenilyn Larua, ang may-ari po ng Kendra's Delicacies sa ating lalawigan. Magandang araw sa iyo, Ate. Ano bang nickname mo o tawag sa iyo? Lynn, si Ate Lynn. Yan, at hindi po natatanong mga kababayan, si Ate Lynn ay isa po sa client ko nung siya po nagsisimula pa lamang sa kanyang mga produkto, itong mga local delicacies natin. Ate Lynn, ikwento mo nga, bagong lahat, batiin mo muna ang ating mga kababayan na nanonood po sa ating programa dito sa Marinduque News Network as a DJAR Media Online. Magandang umaga po sa mga nanonood po. Ayan, at syempre, batiin din natin ang ating mga kasama sa DTI. At yung mga kasama ko po sa DTI na walang sawang sumusuporta po sa mga maliliit at malalaking mga MSME. Ayan, at syempre binabati natin ng ating PD, Si PD po. Ayan, magandang araw. Magandang Ayan. araw po sa inyong lahat. Ayan. At ganun din, binabati po natin ang may-ari nitong ating location, si Tito Steve. Magandang araw, Tito Steve. Alma po. At si Tita Alma po. Si Tita Alma. Ayan, Tito Steve Sosa at Tita Alma. Napakasuporta po nilang mag-asawa sa akin. Ayan, Ate Lynn, ikwento mo, medyo excited ako, na makapanayam ka sa ating program. Dahil nga, sabi ko po sa inyo mga kababayan, medyo nasubaybayan ko po kung paano nagsimula si Ate Lynn sa kanyang maliit na negosyo na ngayon ay pinagmamalaki na hindi lamang sa ating lalawigan, hindi lamang sa region,
kundi ngayon ay ang kanyang produkto ay nakakarating na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sa ibang bansa din. Ate Lynn, ikwento mo nga sa amin, paano ba nagsimula itong iyong maliit na negosyo at paano ito nagtagumpay? Ano? Nagsimula po ako pinadalhan lang po ako ng tiyahin ko mula sa Mindoro. Bago lang po kami dito sa Marinduque. Pumunta po kami ng Marinduque na as in bag lang po ang amin dala, isang maleta. Nagsimula po akong nagtinda lang, wala po kaming trabaho. Ang asawa ko po ay nagtutulong-tulong lang sa pagbuhat ng mga bangka. Nakakasurvive po kami sa araw-araw kasi nawalan po kami ng trabaho mula sa Laguna. Tapos yun, nagtinda-tinda po ako ng gulay, ng mga lutong ulam. Tinatangkilik naman po ng mga kababaryo po namin. Nilalalako ko lang po yun. Tapos one time po, pinadalhan po ako ng aking tiyahin mula sa Mindoro na siya po nag-invite sa amin dito sa Marinduque na pinadalhan po ako ng peanut butter at coco jam. Tapos, parang inaangkat-angkat ko po mula sa kanya, tapos dinadala ko Finished product na yun? Finished product na po. Tapos may mani-mani din po na mga repack. Tapos, lumakas-lakas po. Tapos, tinuro na po niya sa akin kung paano gawin yung paggawa na. Tapos, hindi ko pa po alam ang pagpunta sa buwa kasi bago-bago lang po ako dito. So, Ate Lynn, ikaw ay tubong anong probinsya? Mindoro po ako. Ang asawa ko po ay Laguna. Bali, doon po kami nanirahan. At may mga relatives lang kayo dito sa Marinduque? Bali, may isa akong pinsan na pinuntahan lang po namin dito. Ang balak lang po namin, magbakasyon. Pero nagustuhan na po namin yung dito. So, actually, ikaw ay, sabi mo nga, nung balak mo lang magbakasyon, and that time, ikaw nawala ng trabaho sa Laguna. Opo. So, nung pagpunta mo dito, nagustuhan mo, nag-stay ka, at nagkataon naman yung tiyahin mo ay nagpapadala sa iyo ng mga finished product ng mga peanut butter. So, paano nagsimula? Sabi mo na sa pagtitinda ng mga ulam-ulam, ng mga gulay, paano nagsimula na mula doon sa pagbebenta mo ng mga finished product ng mga peanut butter and mga delicacies ay ito na rin yung naging negosyo mo at ngayon nga ay ikaw na nagpo-produce nito mga ganitong uri ng produkto? Bali yan po, nagsubok nga pong gumawa ako ng sarili kong ng peanut butter at coco jam at dinala ko po una po nasa Tiangge, nagtinda po ako sa Tiangge, tapos napunta po ako ng Buwak na tinangkilik at nagustuhan naman po. Tapos nag-reorder sila, tapos wala pa po akong label noon. Sa tulong po ni Kuya Adrian, gumawa po ng label. Tapos yun, nakilala po, madali po kasi makilala pag ang produkto natin ay may label. Correct. Tapos yun po, tinangkilik, tapos marami pong reorder. Tapos yun, nag-okay na po at sa tulong din po ng sumali din po ako sa mga programa ng DTI, yung mga seminar, at marami pong naitulong na-improve po ang aking mga label at nadadala na po sa iba't ibang lugar yung aking mga produkto. At siguro sa ating tagapanood na nakwento nga ni Ate Lynn, kung paano nagsimula, one time ay nakita ko rin siya sa Tiangge at isa po ako sa nakabili nung kanya pong produkto. Yung produkto na bili ko, hindi yung finished product na inaangkat niya ng Mindoro, kundi na si Ate Lynn, alam naman natin, pagka inter-island, medyo may challenge sa pagbiyahe ng mga produkto ng Ate Lynn. So, si Ate Lynn po ay nag-produce ng sarili niyang peanut butter at nagustuhan ko po mga kababayan kasi may unique. Mamaya ko na ikukwento sa inyo kung bakit nagustuhan ko at nakita kong may potential yung kanyang produkto. And also, dahil nga po ako ay nasa line of printing business, sabi ko, mas maganda kung lagyan ng label para at least yung mga kliyente katulad ko na nagsimula na umorder sa kanya ay alam ko kung saan ako babalik, di po ba? Alam ko kung paano ako magre-reorder. At doon nga nagsimula na simple pong label, actually, yung pinaka-cheap yung label natin, di ba? Oo. At sabi ko ay at least sa aming barangay dito sa Masiga ay mayroong isang makikilala na produkto na pwedeng ipagmalaki. Yan. Ate Lynn,
para sa kabatiran ng ating mga tagapanood, bago natin pag-usapan yung mga produkto mo, papaano umunlad unti-unti, although may nabanggit ka na kung papaano nakatulong ibang agency ng gobyerno. Sino ba si Ate Lynn Laroa before? Ano ba yung trabaho before mo pinasok itong ganitong uri ng negosyo? Yun po, dati po nagtitinda-tinda lang po ako doon sa mga bahay-bahay, tapos yun na-improve na po, nagkaroon na ako na sarili kong, ako na po yung gumagawa talaga ng mga Pero produkto. Ate Lynn, mayroon ka bang background sa pagluluto? Nag-aral din po ako ng commercial cooking, kasi mahilig talaga po ako sa pagluluto. Parang culinary. Opo. Oo. So, kumbaga, mayroon kang basic na kaalaman dito sa pagluluto-luto. Opo. Nagluluto din kasi po ako ng mga malalaking rin po, mga kasalan. Oo. So, before, ano ang trabaho mo sa Laguna? Bali, ako po ay nagtrabaho 10 years po ako nagtrabaho sa electronics. Nawalan po kami ng trabaho, binayaran. Tapos yung asawa ko din po, matagal po din po nagtrabaho sa company din po sa Laguna. Sa Laguna. So talagang although ikaw meron kang basic na knowledge sa pagluluto, pero talagang for how many long years ang trabaho niya ay hindi related sa cooking. Opo. Mostly ay sabi mo nga ay sa electronics. Po. And paano mo nakikita na may potential itong pag-provide na mga ganitong produkto? Sabi mo, pagluluto muna ng ulam, yung sinimulan mo. Ano yung nakita ng potential sa Marinduque? At pinili mong dito ka na at manirahan at magtuloy-tuloy. At ito nga ngayon, nakakapag-produce ka na ng ganitong produkto. Ito nga po, yun na tinangkilik kasi po yung aking itong aking mga produkto. Kaya nagtuloy-tuloy na po. Ang masabi ko lang po, yung simula pa lang po, yun na yung aking lasa. Hanggang sa huli, yun pa rin po yung akin. Hindi ko po binabago yung aking para maging success po yung ating patuloy pong tangkilikin ng mga consumer. So, alam naman natin marami ang gumagawa. Paano ba nagsimula ka? Kasi medyo alam natin may challenge din sa paggawa, lalo't sabi mo nga ikaw ay hindi lihitimong taga rito, ampon ka rin, anong tawag natin dito? Ampon, na minahal mo ang Marinduque at minahal ka rin ng mga taga Marinduque, paano mo nakuha yung panlasa? At paano ka nagsimula sa pagluluto? Kasi ang natikman ko nun na mga meron kang yung mga mani na mga naka-plastic, yung mga toasted na mga mani. Hanggang ngayon po. Ayun. Hanggang ngayon. Paano ka nagsimula? Kasi syempre, ako, parang nung unang uwi ko ng Marinduque, ginagamay ko, sabi mo nga kanina, hindi mo alam pa paano papunta ng Buwak. So, paano ka nagsimula? Agad-agad ba? Marami kang ginawa? O Simula po talaga ako sa kokonti pa lang. Tapos, malalaman din naman po natin, kung may comment, tanggap po yung mga comment ng aking para may adjust ko po yung talagang hinahanap ng customer. Ayun. So, siguro yun ang magandang word Ate Lynn, na parang sabi ko nga dapat tayo po sa mga nagninegosyo. Although iba-iba yung negosyo hindi lang po tayo bukas doon sa magandang comment. Opo, dapat bukas din tayo sa mga pangit na comment para yun ay tulong din po para sa i-improve pa natin ang ating produkto. Ayan. So, kasi minsan po, although bilang tao, parang, siyempre, sino ba naman natutuwa doon sa mga bad comments, Pero, yun nga po ang mas maganda po, yung challenge na yun, gawin nating stepping stone, para kumbaga mas mag-develop po or mag-improve po kung ano man yung produkto o larangan ng negosyo na meron po tayo, di ba, Ate Lynn? Hindi lamang sa pagkain, lalo't pagkain, napakaselan po nito, Ate Lynn, dahil ito ay talagang ini-intake natin, hindi katulad ng ibang mga produkto na sabihin natin na mga materials or what kind ng negosyo, pero pag sa pagkain talaga medyo maselan, So, yun, nagsimula ka na nga sa pagtitinda-tinda sa Tiangge. Papaano nagtuloy-tuloy
Sa Tiangge ka pa rin ba o papaano mas nakilala yung produkto mo? Patuloy pa po ang aking pagtitinda po sa Tiangge kasi doon po ako pinupuntahan ng aking mga customer na noon hanggang ngayon ay customer ka po na binabalik-balikan talaga po. Salamat po sa mapatuloy na tumatangkilik ng Kendras po. Kahit mga wholesale po na ano. Tapos yung nagdi-deliver, marami din pong nakakilala na nakatikim ng Kendras na kahit po yung ibang pasalubungan na hindi ko po inaalok ay sila na mismo po yung nakakaalam na yung tumatawag sa akin. Parang mouth-to-mouth Opo, mouth-to-mouth. marketing or tag endorsement ng produkto mo. Opo. Oo. So, bukod doon sa pagtanggi mo o pagtitinda mo sa Tiangge, papaano mo na ikalat pa yung produkto mo bukod doon sa mga nag-i-endorse? Nag-supply ka na rin ba sa mga tindahan o papaano mo mas pinalaki yung benta ng iyong produkto? Bali, yung nagdi-deliver nga po ako sa mga pasalubungan. Tapos siguro may contact naman yung iba po kumo-contact na nakakatikim na gusto rin magbenta. Oo. Sa mga kaubayan natin, noon, ikukwento ko lang, kasi ako po isa po sa, parang hindi naman talagang totally mentor, nag-mentor din kay Ate Lynn, na nasabi ko nga sa kanya, na why not na niya sa DTI para mas marami o mas makilala pa yung kanyang produkto. Kasi nga po, ito na, ang una ko po kasing natikman talagang product niya na nagustuhan ko, una po yung kanyang nakaripak na mga mani, ang kaibahan po kasi ng mani ni Ate Lynn na ginagawa, niluluto, tinitinda, ay hindi po masyadong sunog. Ayan. Kasi meron po na parang overcook po. Tapos hindi po ganun karaming mantika. At lagi po bago ang bago, oo. Yun po, parang may unique pong lasa. So, kung i-imagine ninyo, lasa mo yung parang freshness nung kanyang tinitindang mani, kasi alam mo yung yung sariwa na mani, at saka po pagka po sariwa, parang kahit niluto mo parang may pagkamanamis-namis. Ayan. At balanse po yung alat at saka po hindi mamantika. So ang isa po sa nagustuhan ko pa po sa kanyang product ay yung pong peanut butter. Kasi yung po mga commercial peanut butter, although ngayon nasa commercial na rin na itong mga produkto ni Ate Lynn, yung kanyang peanut butter hindi po ganun karaming mantika. Na mayroon po kasi mga peanut butter tayo mabibili na parang lumulutang na sa mantika. So, kaya parang nakakasuya. Pero yung pong peanut butter ni Ate Lynn, maibahagi ko lang po sa inyo, sa mga tagapanood po natin, parang ang sarap papakin. Kahit po yung mga anak ko, hindi siya masuya. Alam niyo po yung parang hindi siya iba pang term sa nakakasuya. Hindi nakakasawa, ganun. Parang ang malinamnam yung lasa po ng peanut butter. So, kaya sabi ko po kay Ate Lynn, why not na i-try mo sa DTI kasi MSME, ay merong talagang assistant and tuturuan ka ng ating Department of Trade and Industry, na mas ma-develop pa, ma-improve, at kasama niya syempre, ma-market na maganda yung produkto. So, Ate Lynn, after nung tayo magkwentuhan, papaano mo nasimulan na magkaroon ka ng ugnayan sa DTI? Ayun po, lagi po akong uma-attend ng mga seminar. Lahat po ng paanyaya. Sabi ko nga kay PD, basta may paanyaya ang DTI, lahat na kansilado. Yan po. Tapos yun, marami pong na-assist sa akin ang DTI, yung label ko po, yung na-improve po, tapos napatest na po ang aking Coco Jam. At saka, ang mga product ko po ay may mga barcode na rin. Ayan. Kumbaga nasa system na din talaga siya ng DTI. And also, ang DTI po kasi para sa ating mga kaubayan, lalo sa mga nagsisimula at nagbabalak, na magsimula ng negosyo, ano man yung produkto po ninyo, bukas po ang DTI. Sabi ko nga po sa inyo, napakabait ng kanilang provincial director. Talagang napakabait talaga. Sobra. PD,
Mabuhay ang DTI. Ayan, at talagang saludo po kami sa inyo, saan po na lahat po ng mga kawani ng Department of Trade and Industry Marinduque. Ayan. Atilin, sabi ko nga, natikman ko sa produkto mo ay yung peanut butter at saka yung mga, hanggang ngayon, sabi mo nga, yung mani mo na pinagbibili na mga toasted na peanut na hanggang ngayon na nasa market at nasa mga tindahan. Ano pa yung mga produkto na nadagdag sa iyo na ngayon ay talagang mabenta at tinatangkilik? Meron na rin po ang Kendras ng atsara po. At meron na rin pong salabat. Ito pong aking salabat ay with honey and lemongrass na po ito. Titimplahin na lang po sa tubig. And then, ito pong turmeric. Ito po, napakarami po ang bumibili sa akin tumatangkilik. Nagustuhan kasi po nila yung aking turmeric. Kasi pag ininom mo po, kasi kalimitan po ang pag uminom ng turmeric ay nalalasahan po yung pakla. Oo, yung unique na lasa ng turmeric. Pero ito po yung turmeric ko, nagustuhan po ito kasi may lemongrass. Parang nawawala po yung pakla nung nung turmeric. Parang nababalanse niya. Nababalanse po. Kaya marami pong lalo na yung may edad po, binabalik-balikan po talagang aking turmeric. Kasi ang turmeric po, marami rin pong benepisyo sa katawan. Saka ang kagandahan nito, Ate Lynn, hindi lang siya turmeric. May other herb na kasama na, like sabi mo, mayroon ng lemongrass and honey. And dried ito lahat na nasa isang boteng ito. So, itong coco jam mo, ito pong coco jam ko, ito po ay, marami pong, the best seller ko po ang aking coco jam. Tumatagal kasi po ito, matagal. Tapos, comment po ng customer namin na iba daw po yung aking coco jam. Marami daw pong natitikman na silang coco jam, pero iba daw po yung itong Kendras. Oo. Kasi may mga coco jam, Ate Lynn, na masyadong masyadong matamis, minsan naman ay parang maanta. Ano ba ibang term sa maanta? Yung parang luma, parang ganun. Ang ano daw po, hindi ito nakakaumay yung lasa. Yung lasa po. Oo. Basta sa mga kaumay natin, sabi ko po sa inyo, lahat ng produkto ng Kendras ay sabi ko sa inyo, babalikan talaga nyo. Papakinin nyo. Parang hindi ka magsasawa doon sa mga produkto ng Kendras. At meron din sila ngayon yung atsara nila, Ate Lynn. Meron din po akong atsara. Ito po. Ayan, yung atsara nila talagang isa sa bestseller na din. Meron na rin pong turmeric with guyabano po. So, guyabano naman yung herb na kasama din niya. So, ayan. At sa mga kababayan natin, sabi ko nga po sa inyo, nakakatuwa na mula sa humble beginning ng Kendras, eto na ngayon at nakikilala na hindi lamang sa Marinduque, hindi lamang sa Mimaropa, kundi itong produktong ito dinadala rin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at sa ibang bansa na din. Ayan. Pinapasalubong. Oo. Ayan, at sabi nga natin kanina, yung produkto ni Ate Lynn ay hindi lamang sa lalawigan nakikilala ngayon, kundi sa ibang bansa at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So, Ate Lynn, siguro medyo curious lang kami. Ikaw ay Wenilyn Laroa, si Kuya ay, ano pangalan niya? Po. Romy, si Kuya Romy. Saan nagsimula yung pangalang Kendras? Yung anak ko, 3 po ang aking anak. May isa po akong anak na babae, pinangalan po namin ng Kendra. Tapos, ito po kinuha yung pangalang Kendras. Ayan. So sa iyo palang unika iha? Opo, isang babae ko po. Doon nakapangalan. So, kaya Kendras, Kaya baka magtanong yung iba, dahil yung iba nakapangalan mismo doon sa gumagawa, o kaya ay sa katulad ng isang, 3 magkakapatid, yung mga ganon. Pero sa kanya, para at least alam din natin, ay kinuha niya doon sa pangalang kanyang unika iha. So, nakikita natin mga kababayan, dito sa ating harapan, merong isang coffee table. Ayan. At nakikita niyo yung picture diyan, si Ate Lynn yung naka-picture diyan. Ayan, at nakalagay yung pangalan ng Kendras. At alam niyo ba itong librong ito ay produce ng Department of Trade and Industry, itong coffee table book na may nakapangalang hometown heroes, mga bayani. Sige ate, ipakita natin,
sa ating mga tagapanood. Ayan. So, ayan, paki-angat nga ate. Ayan. So, ayan, yun yung nakalagay po dyan ay Hometown Heroes, Beyond the Islands of Marinduque, Hometown Heroes. Ayan yung nakalagay po, ano. Ayan. So, at dyan sa libro na yan, yung iba't ibang mga kinukonsider na heroes, ano, hindi lamang sa larangan ng pagkain, kundi sa iba't ibang produkto na nakikilala na po sa ating, hindi lamang sa lalawigan, hindi lamang sa rehiyon, kundi sa buong bansa. At napakapalad ni Ate Lynn kasi kasama po siya doon sa kinukonsider ngayon na hometown heroes, ano, ng lalawigan ng Marinduque. At hindi basta-basta makasama Ate Lynn dyan, ano? So, sa kinikilala na mga bayani. So, ano ba yung, paano ba ka nakasama dyan? Ano ba yung criteria? Baka pwede ibahagi mo sa amin. Bakit nakasama ka dito sa kinilala ng Department of Trade and Industry na mga bayani dito sa ating lalawigan? Siguro po yung lagi kang na-updated sa ano at saka yung lagi kang aktibo po. At siguro nakita din ng DTI kung paano ka nagsimula din, ano. And alam niyo po kasi ang DTI nga po tinitingnan din nila. Siguro sinusubaybayan din po ng DTI kasi talagang sinusubaybayan po mga sales namin. Talagang sinusubaybayan po ng DTI. Naalagaan po talaga ng DTI. At saka syempre yung quality of your products. Dahil tinitingnan din po kasi ng DTI yung quality ng products, kung gaano nagtutuloy-tuloy, ano, yung mga produkto. Siyempre, may part ng sales, ano. And alam niyo po yung mga produkto kasi ni Ate Lynn ay makikita naman rin po sa mga pasalubong center like sa Buwak Hotel. Nandiyan na rin po iba't ibang mga counterpart ng Department of Trade and Industry na mga hotel, pasalubong center, MSME, ano, na kung saan ay kasama lagi yung produkto ni Ate Lynn. Even saan yung pinakamalaki na nagkaroon ng ng participation ng Marinduque na kasama yung produkto? Sa Glorieta po. Anong event meron sa Glorieta? Part din ng DTI ito. Opo. So nakasama yung product mo. Dinala po ng DTI kasi hindi po ako So ano pa yung mga training na natanggap mo sa DTI, Ate Lynn? Napakarami pong training na na-attendan ko po. Lahat po kasi bago mo matapos po ang isang label o may mapuno po yung napakadaming trainings. Especially po yung safety. Number 1 po yung safety ng produkto. Kasi pinapakain po sa mga tao. Kailangan alam po natin yung safety at lagi nakaakibat sa ating paggawa ng mga produkto. And syempre, yung preparation, quality of products, and of course, marketing. Kasama yung marketing. Kaya nga po, ito ang sinasabi natin doon sa mga nagninegosyo, minsan po kasi mga kababayan, parang nagdadaw tayo. Sabihin natin na kapag ako'y nagsimula ng ganito, baka marami akong babayaran. Yung ba naranasan naisip mo din noong una na parang nag-aagam-agam ka na baka pagka ang dami kong babayaran? Dati po. Kasi in-invite po ako ni Kuya, bakit hindi mo i-register yung iyong produkto kahit sa bayan, sa lang po, bayan or sa region. Yung mga ganun po ang inaano ni Kuya Adrian. Sabi ko, hindi pa po. Pero ako na po mismo yung sabi ko, inano ko po na paano lalaki yung produkto ko. Lalaki yung aking kung hindi negosyo ko, hindi ako susubok sa mga Saka ang kagandahan nito, pag ikaw ay dumaan sa standard, quality. May quality yung produkto mo. Kaya doon sa mga nagsisimula ng negosyo, huwag kayong matakot. Na wala namang negosyo, although ang negosyo po, sabi nga ay sugal, pero wag nating tingnan niyo po yung mga malalaking entrepreneur, hindi lamang sa Marinduque, kundi sa buong bansa, talagang may mga ups and down, pero wag niyo tingnan yung negatibo. Tingnan niyo po yung positibo, na pwedeng marating ng ating mga negosyo at ng ating mga produkto, dahil kung tayo po ay
papasok po doon sa mga programa ng gobyerno, i-guide po tayo ng tama, ano po. Kasi may mga produkto po, may mga nagninegosyo, ano po, in fairness doon sa mga lumalaban ng parehas. Tawag natin, lumalaban natin ng parehas, ano. Nagpa-accredit sila, nagkaroon sila ng mga business permit, nagsikap sila na mag-comply, mag-comply doon sa mga requirements ng ating gobyerno. Tapos may mga nagninegosyo naman na fly by night, di ba? Ano po. So, baka po mas lalong malaki ang maging problema nyo at the end of the day. We encourage all of you na nagninegosyo, lalo na sa pagkain, ano po. And doon sa mga kababayan din natin, although hindi maiwasan, naghahanap kasi kita ng mura, hilin, ano. Pero dapat, huwag natin ikompromiso. Huwag natin ikompromiso yung lalo't pagkain, yung ating kaligtasan, ano po. Dahil kaya may mga programa ang gobyerno na ganyan para maging quality at standard yung produkto natin. Tama ba, Ate Lynn? Doon sa iyong pagsali sa mga programa ng ating pamahalaan, especially ng DTI, ano yung mga natutunan mo? Marami talaga po ako natutunan. Katulad po yung sa safety nga po, sa marketing, at marami pa pong iba na ina-apply ko po sa aking negosyo. Kasi yung sinasabi natin, Lynn, tama ba, na pinakamainam sa produkto, hindi lamang yung mura, kundi yung kalidad. Opo, yung quality. Oo. Kasi, sabi nga, pagkain yan, di ba? Pag nakita ng isang customer na abot kayo yung presyo, para sa akin, mas hinahanap ko yung hindi lamang yung mura eh. Mas hinahanap ko yung swak doon sa aking panlasa at alam kong quality. Tama ba? Opo. Oo. Ano na po, magkasama na po siya. Parang quality, package, ano? Quality and... Oo. Parang ano bang term doon ng iba? Quality is the best brand, parang ganun. Kaya nga may zeal of yung zeal, dapat ang zeal ng ating product is quality, 'di ba? Standard. May mga ganun eh. Correct me if I'm wrong, DTI, PD. Tama ba ako doon sa aking sinasabi? Baka mamaya ay mali na yung pinapagsasabi ko dito, ano. So, yun sa mga kababayan, we encourage all of you, yung sa mga lalo na actually, ang DTI hindi lang naman sa mga pagkain eh. Opo. Lahat ng produkto na pwedeng i-produce po natin, ano po, yan man ay pagkain, yan man ay produkto na gagaling sa agrikultura, o sa ano pa man, ano po, na nabebenta. Kasi ang may control talaga pagdating sa mga binebenta ay ang Department of Trade and Industry. Ay very open, very naman talaga, supportive ang ating Department of Trade and Industry. Ano po, kaya lumapit po kayo, gaya ng ginawa ni Ate Lynn, lumapit siya sa DTI. Actually, akala po natin nung una, Ate Lynn, nung ako pumasok sa negosyo, akala ko ang DTI nung una is pangalan lang, di ba? Kasi yun ang alam na marami, kumuha ka ng pangalan sa DTI para kumbaga ay authentic yung name, di ba? So, kukuha ka kasi may mga pangalan yan, may municipal, may provincial, na pag nakuha mo rin yung pangalan na yon, pag hindi na pwedeng gayahin. So, kaya sila i-approve nila yan, walang katulad, walang kapareho. So, yan yung naka-assign sa'yo. At meron ding national. So, akala ko nung una, ganun lang, pangalan. Pero later on, nakita ko na hindi lang pala yun ang purpose kung ba't may DTI. Oo. Kasi nung una, yun ang parang alam ko, pag pumunta ka sa DTI, kukuha ka ng pangalan. At pag ang DTI naman, ang trabaho naman nila, mag-inspection sa mga tindahan, parang ganun, no? Kung yan ay quality, ganyan, o substandard, ganyan. Pero hindi lang pala yung programa ng DTI. Tama ba, Ate Lynn? Opo. Ala ko rin po, yun lang. Pero hindi pala po. Sila na rin po, ang malaki talaga po. Kung kayo magsisimula ng negosyo, i-register po niyo. Andiyan si DTI na tutulong po sa inyo. Oo. Kaya nga, i-assist ka ng mga taga-DTI pag nag-apply ka. Ano ba yung, kaya meron pong form na pipill outan ka dun, no? So, ilalagay mo dun kung ano yung form of, o kind of your business. Then, kaya ganun, i-assist ka din nila eh.
kung papaano at minsan talagang hihingan ka ng produkto lalo na sa pagkain talaga kasi nga medyo madaming Maselan. procedure Opo. maselan yung tungkol sa pagkain. So, pag-usapan naman natin Ate Lynn, ngayon na ikaw ay eto na, may pangalan na, quality na yung mga product mo, and kasama ka na ngayon dito sa kinikilala ng DTI, na modern hero sa probinsya because of your quality products at talagang unique na produkto. Although maraming gumagawa, pero mamaya ko babanggitin ko ano yung sinasabi nating unique na produkto. Ano yung mga challenge naman sa iyo? Dito sa, syempre, lalaki na yung production mo. Ano ba, dumaan ka rin ba? Mayroon ka mga challenge din na pinagdaanan? And paano mo na-overcome? Minsan po sa puhunan din, di man lagi okay naman po yung ating ayun, na-handle ko naman po kung ano yung mga order, yun yung priority ko po lagi. So, yung bang mga client po naman is as is talagang bayad agad? Opo. Okay naman po. So, okay naman yung Okay yung naman collection, po yung payment. Okay So, parang, siyempre, hindi naman pero may mga rin ba? May mga consignment din na minsan is parang kukunin mo na sa yung product then later on sa kababayaran. Kalimitan po cash talaga. Cash, Kasi wow. wala po ako ibibili ulit. So, anong ginagawa mo? Binibigyan mo na ng discount pag cash basis? Lahat po naman, alam po naman ng customer Ayun. ko na talagang cash basis ako. Cash basis. Then, nagbibigay ka na lang ng freebies or mga discount. Discount kasi nag-wholesale po ako sa mga talagang discounted na po yun. Ayun. Pagka pang wholesale, discounted. Discounted na po yun. Pagka pang gamit lang, regular price or meron pa rin? May discount pa. May discount pa rin. Wow. Kasi mostly, di ba, iba yung presyo ng pantinda, iba yung presyo ng tawag ito, regular client, at kayo mga paisa-isa, parang iba yung presyo. Pero sabi ni Ate Lynn, sa kanya may discount pa din. Parang kung magtitinda ka po, hindi po nagkakalayo yung benta ko. Yung bentahan natin. Oo. So, may tubo yung magtitinda, may tubo ka rin kada paano. Ano po, hindi po siya, hindi ka talo, hindi naman siya talo. Para hindi naman po nakaawa yung kumuha sa akin ng wholesale. Parang hindi po nagkakalayo yung aming presyo. So, ano pa yung mga challenge sa'yo? Pagdating sa supply, hindi ba namumroblema kami? Kasi iba mga product na nagiging problema na yung supply. Yung mga raw mats. Okay naman po yung supplies. Kasi kalimitan dito lang po kasi yung nabibili ko ng mga supplies. Ng mga products. So, yun yung kagandahan ng mga kaubayan. Kaya nga sabi ko ito mga ganito mga MSE members, MSME, ayan, members na nagpo-produce ng mga local products. Tangkilikin natin dahil kumbaga ito po ay dugtong-dugtong from the farm, hanggang dito sa mga katulad po na nagpo-produce, hanggang sa atin ng mga consumer, ay nagkakadugtong-dugtong. Ako po, we encourage all of you, mga kaubayan, na masuportahan po natin yung mga ganitong produkto. Kasi sarili natin ito sarili natin po itong mga produkto, hindi yung minsan tinitingnan lang natin yung name. Ako ngayon, mga kaubayan, mga karealidad, in reality, mas tinitingnan ko po, unang-una, yung pong sarili nating produkto. Bakit? Unang-una po, pag sarili nating produkto, nakatulong ka doon sa mga local producer natin. From farmers, yung mga nagatanim, hanggang sa mga nagagawa ang ganitong produkto. And, syempre, sabi ko nga sa inyo, pag sarili, mas fresh yan. Sarili yan Unlike doon sa mga commercial po minsan, hindi man natin sinisiraan yung mga ibang commercial. Siyempre, dumaan din naman sila sa standard. Pero para sa akin, mas suportahan natin yung sariling produkto, Ate Lynn. Kasi ang itinataas natin dito, hindi lamang yung negosyo ng ating mga kaubayan, kundi ina-promote natin yung mga local products ng ating probinsya. Ba? Okay. Nakakatuwa na may ganito pong mga nagtagumpay na nating mga kaubayan. Isa lang po si Ate Lynn, sa mga kababayan natin, especially dito sa aming barangay sa Masiga. Baka hindi po nyo alam, mga kabarangay namin, na merong isang successful na local entrepreneur na ngayon po ay kinikilala na yung produkto
from Masiga, Gasal, Marinduque, all over the Philippines and all over the world na dahil marami nag-order. Kasi totoo lang, ano po, may mga nag-order talaga kay Ate Lynn na dinadala sa ibang bansa. And Ate Lynn, siguro pag-usapan naman natin, paano naman nakatulong ito? Sabi mo nga, nung uwi mo dito sa Marinduque, wala ka talagang ibang trabaho, nagsimula ka sa pagtitinda ng mga gulay, pang-ulam. Linis po ng mga bahay-bahay ng mayayaman kong mga kapitbahay. Naging caretaker. Until now, very humble si Ate Lynn, until na sila mag-asawa ay nandun sa ganong din pong nag-care sila ng mga ilang property sa ating mga kababayan. And ngayon, humahawak pa sila ng isang pension house or isang Airbnb, at talagang sabi napakasipag. Nangangailangan. Sige, mamaya i-discuss natin, Ate Lynn, yun. O yan, paano nakatulong ang negosyong ito na ngayon ay pinapatakbo ninyong mag-asawa sa inyong mga anak at sa inyong buong pamilya? Malaki po ang naitulong ng aming negosyo sa aming pamilya. Lalo-lalo na po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, yung pagpasok po ng aking mga anak, pangangailangan ng aking mga anak, at yun, nakapagpatapos na po kami ng isang college. Wow, congratulations. Naghahanap na po ngayon ng trabaho. At least mayroon ng investment din kasi, at sa tulong nitong produkto. Iba-ibang, may mga tumulong din po sa amin. Na pagtulong-tulungan po. Para at yun po, marami pong naitulong sa amin itong patuloy na nakakatulong sa amin ang aming negosyo. Ano ngayon ko na-realize din, Ate Lynn, ikaw, from Laguna, umuwi ng probinsya, dito nagsimula at ngayon, yung iyong produkto ay nilalabas mo na sa probinsya. I realize, mga karealidad, na siguro talagang maging masipag ka lang. Maging positibo ka lang, Ate Lynn, tama ba? Ang sabi ko nga po, wala kaming baong puhunan. Diskarte po at sipag lamang. Diskarte at sipag lang. At saka, syempre, lagi nating iisipin, Ate Lynn, correct me if I'm wrong, na kung gagawa tayo ng anumang gagawin natin, mapaprodukto man yan o serbisyo, dapat laging quality. Opo. Yan, quality. So, the best, pag sinabing quality, yung pinaka-the best na magagawa mo, dapat yun ang inagawa mo. Yan, ina-apply mo. And, yun nga, yung balikan ko, yung sabi ko, yung na-realize ko na, hindi pala para makraos ka yung umalis ka ng probinsya. Kahit nasaan ka man, kahit na dito ka lang sa probinsya, pwedeng umangat ka. Tama ba, Ate Lynn? Basta diskarte at sipag lang po. Oo, sipag. Samahan natin ng sa sarili. Oo. Kasi minsan kaya mo yan. Kasi minsan yun ang mahina sa atin Parang, baka hindi ko kaya, baka hindi ko kakayanin, baka hindi nila gusto. Pero una-una, tama, Ate Lynn, maniwala ka sa sarili mo, And although hindi naman lahat na-appreciate yung ating ginagawa. Even me, sa programa natin or sa ating mga gawain sa Marinduque News, sa DJR Media Online. May mga minsan may mga ate, may mga tawag dito. Minsan may mga what do you call it? Mga basher. Ayan, mga basher. Ayan mo lang si Kuya. May nakalapil naman kita. Ayan, may mga basher kita, pero sabi ko nga, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat gusto tayo. Hindi lahat na-appreciate tayo. Pero ang importante, tuloy-tuloy lang tayo. Diba? Huwag mong pansinin nyo. Kasi hindi yun ang mag-aangat sa atin. Sabi ko nga, ganun naman talaga Sabi mo nga kanina, sabi mo nga kanina do sa binanggit mo, gawin nating stepping stone yung mga comments. Diba? Para mas lalo mag-improve. Kasi malalaman nyo po kung ano yung dapat mong baguhin. So, ayan, bago tayo magtapos ngayong araw na ito, i-reveal na natin kung ano yung sinasabi nating unique na produkto ni Ate Lynn. Unahin natin doon sa kanyang peanut butter. Ayan, Ate Lynn. Yung peanut butter ni Ate Lynn, sabi ko nga po sa inyo, hawak nga ako, Ate Lynn, ng isang product. Napapansin po ninyo, mga kababayan, hindi po siya yung mapulang-mapula.
Hindi, ibig sabihin, hindi siya sunog. Talagang parang ano, yung kasariwaan, ka-freshnessan nung kanyang peanut butter, makikita naman po ninyo. At kung ito pa ibubuksan po ninyo, ano po, may mga peanut butter atilin na, eto kita mo, parang pag pinisil-pisil mo yung ano niya, malambot. May mga peanut butter po na pagka binuksan mo, gulping daming mantika at saka po, yanong tigas. Ano po, at saka yun yung kulay niya. Ito po unique. Sabi ko nga po sa inyo, para kang ano, parang ang tawag doon, malambot po, malambot yung ito po, malambot po yung peanut butter. Talagang ang sarap po. Pag minatch mo po sa tinapa, pinalaman mo po, sabi ko po sa inyo, the best. Creamy. Ayan, creamy. Ayan. Happy, tasty, Oo. and creamy. Kaya nga nakalagay po dito, happy, tasty, and creamy. Yan. Yan po yan, ha? Yan. Yung kay Ate Lynn o Kindra's peanut butter. Ayan. Meron silang dalawang size. Meron po silang malaki at saka meron din silang maliliit. Ayan. So, dito naman sa kanilang, nabanggit ni Ate Lynn kanina, yung kanilang turmeric powder. Ayan, hindi mo malalasahan yung tapang ng turmeric, ng luyan dilaw. Dahil ito po ay may mga additives, ano po, na like na meron po ito po, katulad nito, mayroon po itong honey at saka po yung po kalang lemongrass. Kaya pag nag-mix, natural, pag nag-mix, talagang may kakaiba na lasa. So, unique yung lasa po niya. Pong reserve. Oo, at walang preservative po ito, mga kabayan. All natural. Lalo na sa mga nagkakaedad, ito po. At sa mga katulad ko na medyo inuubo-ubo, maganda rin po ito. Marami po ito, hindi lamang sa labat, pati po ito, maganda rin ito. And syempre, yung kailang ginger powder, meron din siyang lemongrass and honey. Ayan. So, ito, after na ating program, bibili talaga po ako. Dahil kailangan ko po ito. So, napakaganda po nito. And lahat po ito ay dumaan po doon sa assessment po ng DTI para maging quality yung product. Ano po. And also, yung kanilang, ayan, yung kanyang Coco Jam. Yung Coco Jam po, nabanggit na rin ni Ate Lynn kanina, hindi po ito nakakaumay, hindi. Kasi may mga peanut butter po baga na parang akala mo nagamantika. Coco Jam. Oo, yung Coco Jam na parang mantika na yung inapalaman mo. Ito po, parang ramdam mo na talagang coco milk yung Coco Jam talaga, masarap po. And tamang-tama din po yung lasa niya, yung tamis niya. Sabi ko nga po sa inyo, hindi rin nakakasawa. Pwede po siyang palaman. Oo. Talagang suman at saka sa actually, yung iba pinapampalaman, hindi lang sa usawan ng ating suman eh. Minsan ginagawang pampalaman din po ito. Dahil masarap po talaga. Ano po, ito pag sa amin, hindi natagal iri. At syempre yung po kailang atsara. Yan, yung atsara dalawa po pala yung turmeric, meron turmeric po si Ate Lynn na ito po with guyabano, So maganda ito doon sa mga may diabetic or kay ano pa bagay yung produkto ng Sa high blood po kasi maganda rin yung lemongrass, yung guyabano, maganda rin po ito panlinis dito ng blood po natin. So marami pong alam naman natin, hindi naman po ako doktor pero clinically parang may mga good po ito. Magagandang naidudulot o naitutulong sa ating kalusugan. At ito pong atsara po nila, ayan, ito po ay talagang native na mga papaya. So, unique po, basta unique din po ang lasa nito. So, lahat pong ito ay may authentic na lasa na sekreto na ni Ate Lynn yun. Basta ang sa akin po ay subukan po ninyo dahil unang-una po, dahil ito po ay, dahil sa mga produkto nito, ay nakasama si Ate Lynn bilang hometown heroes ng ating lalawigan sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry. And Ate Lynn, sa mga gusto pong mag-order sa inyo, paano ba ma-avail itong mga produkto mong ito? Pwede po kayo mag-order or pwede kong mag-order sa number ko po na 0907-419-1048. Ulitin na natin, Ate Lynn. 0907-419-1048 or dito po sa pension house ng Di Asura sa Cuatis, Masiga. Ulitin natin. Si Ate Lynn din po kasi para sa inyong kaalaman, sobrang sipag nito mag-asawang ito. Sila rin po ngayon ang nag-handle nito pong Di Azora
The Azura Oo, Pension House. Dito po sa Cuatis, ibaba. Sentro ba ito ng Cuatis? Cuatis ibaba. Cuatis ibaba. Cuatis ibaba sa Barangay Masiga, dito po sa bayan po ng Gasan. Ano po? So, yung po pension house ay bukas po 24 hours. 24 hours Ayan. po. And meron din sila ngayong inahandle na isang beach Airbnb. house. And ito, open na rin ba ito? 10 packs po. 10 packs. So, parang Airbnb. Kompleto na po Opo. ang gamit nito. May lutuan po, Oo. na free na po. Pwede po sa mga event. Event and halimbawa family gatherings. Reunion, Oo. family gathering. Ito po Beach, ay ano po, front. beachfront din. Ayan. Opo. Pwede po ninyong puntahan at hanapin si Ate Lynn. Ano po? Yung ano man pong pension house, say 10 rooms po, air condition na po yon. Good for 3 packs po. 3 packs ang every room. Opo. Ano yung amenities na meron doon? Ano po, may wifi na po siya, tapos May heater din ba? may sarili na po siyang, Heater. ay, tinanggal po. Walang heater. So, actually, nitong mga nakaraan na po, pag may mga estudyante ng mga pilot, dito rin po sa area na to, minsan tumutuloy. Ano po. Pero, yun nga po, regular pension house, Airbnb. Ano po siya, pwede po kayo magluto or magpaluto para po kayo makatipid. May kitchen po para sa mga... So, pwede naman bawa ay group na pumasok at may dalang pagkain. Pwede sila magluto. Opo, pwede po kayo Or magluto. pwede magpaluto din sa inyo. Opo. So, talagang all around si Ate Lynn. Para sa customer po, ginagawa ng... Bukod doon sa kailang produkto ay meron pa silang ibang serbisyo. Ang kagandahan po doon sa pension house, pwede po kayong may exit po kayo papunta ng dagat. May access papunta ng dagat. Kasi yung harap nito ay part pa rin nung De Azura. Parang iisa lang naman ng may-ari. So, yung Airbnb or yung beach house ay connected sa dagat. Okay. So, yan. And dito naman sa beach house, ilan ang pwedeng i-accommodate? 15 packs. 15 packs. So, ano naman ang facilities na meron dito? Meron pong kubo para sa mga putong. Yan po ginaganap. Pwede dito po. Pero kalimitan po, dito pa lang sold na po kayo sa taas. Wow. Kasi hindi na nyo magagamit kahit kasama po yun. Sold na po. Papakita natin kung ano yung itsura meron dito. May 2 rooms po ito na air condition malalaki. Yun po ay pwedeng lagyan ng 6 bed. Tapos dito po, may lutuan na po, kompleto na po sa gamit. So, open din ito 24 hours. Opo. Ayan. So, sa mga kababayan natin, so sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, dito sa ating interview na to, hindi lamang po, kumbaga, pinapakilala natin, yung pong produkto, kundi pinapakilala natin yung realidad ng buhay. Na basta ikaw ay masipag, ikaw ay nag-atsaga, at mahal mo yung trabaho mo. Opo. Ay talagang hindi ka magahirap, at talagang naandyan, makakasurvive at makakasurvive po tayo. Ate Lynn, baka may gusto ka pang idagdag para sa ating mga televiewers, sa ating mga viewers, sa Facebook, sa YouTube, at saka sa ating local TV, sa manonood sa telebisyon. Ano yung mensahe mo? Ang aral na maibibigay mo sa ating mga kababayan, na lalo na yung mga umuwi ng ating probinsya, at yung mga gustong magbukas ng negosyo, ano yung pwede mong ibahagi sa kanila? Ang maano ko lang po sa inyo ay kung may gusto kayong simulan, ay simulan na po. Hindi pa huli ang lahat. Correct. Kasi pag wala kang sinimulan, pag walang mararating. Walang mararating. Simulan na din ninyo. Opo. And walang mawawala ko po kung sisimulan. magsisimulan. Pero kung hindi nyo sisimulan, magtitigil lang kayo, wala pong mangyayari. At hindi naman kinakailangan malaki agad na puhunan. Hindi po. Ba? Nagsimula po ako sa paila-ilang kilo. At ngayon talagang nag-supply ka na rin sa iba, di ba? Ngayon nakakailang kilo na ba? Pwede bang i-reveal mo? Oo. Kasi may regular na po na mga clients si Ate Lynn at may mga ilalabas na din ng probinsya. And baka isipin naman yung mayaman na si Ate Lynn. Si Ate Lynn na ay mayaman sa trabaho. Si Ate Lynn po ay mayaman lang talaga sa kumbaga doon sa lakas ng loob, determinasyon. Doon siya mayaman. At syempre, pamilya niya yung una niyang kayamanan. Tama at ba? sa mga
nagtitiwala po at sumusuporta. And ano pa yung mensahe mo? Baka may gusto kang pasalamatan sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik una ng Kendras, sa patuloy na nagtitiwala sa aming mga produkto, sa mga taong sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa amin, sa mga ahensya na patuloy na sumusuporta din po. Maraming salamat po. And syempre, pag sinabi mga tao na tumutulong, unang nadyan si na Tito Steve, Opo. na mag-asawa ni Tita Alma, Tito Steve Sosa. Ayan. Opo. And Tito Steve, Merry Christmas. Pwede bang mamasko? Ayan. At sa pamilya mo, anong yung mensahe? Ayun. Sa akin pong pamilya, yung ano po, unahin natin sa iyong husband at sa iyong mga anak. ayun, sa akin pong asawa na patuloy na magkasama po kami sa aming na hindi nagsasawang mag-deliver at umano po sa amin, pamilya. Oo. At sa iyong mga Sa anak. mga anak po na mag-aral lang ng mabuti. Oo. At andito lang kami para sumuporta hanggang sa makatapos. Ayan, at maraming salamat sa mga kababayan natin at patuloy na tumatangkilik sa mga ganitong produkto na ipinagmamalaki natin. Ngayon ay talagang masasabi natin nakikipagsabayan na sa mga malalaking mga produkto, Ate Lynn. And also, po sa ating mga kababayan, siguro ang mensahe din natin sa magitan ng ating programa, gaya ng sinasabi ni Ate Lynn, huwag tayong matakot magsimula. Sabi ko nga sa inyo, mas una magtiwala tayo sa ating sarili. Ate Lynn, isipin natin kaya natin. Opo, lagi pong isipin kaya natin. And sa ating mga kababayan, sabi ko nga, tayo po mismo yung mag-apon sa ating sarili. Opo. Huwag nating iasa sa gobyerno lang, Huwag nating iasa sa ayuda. Kasi lahat ng yan may limitasyon. Opo. Pero pag may sinimulan tayo, meron po tayong mararating. Ayan. At muli po, maraming salamat sa mga kababayan po natin na patuloy po na nagsisimula at nagsumikap at sumasaludo po kami sa inyo, Ate Lynn, sa mga katulad mo na talagang nagpapakilala na hindi lamang sa kanilang produkto, kundi nagpapakilala sa ating lalawigan at sa mga produkto ng ating probinsya. Ayan. And baka may gusto kang batiin at pasalamatan bago tayo magtapos. Maraming salamat si Kuya Adrian na nag-invite sa akin para lalo pang makilala at marami na nakapanood po nito. Baka may gusto kang batiin yung mga anak mo na wala dito sa sa Marinduque. Ang mga relatives mo sa Mindoro, baka may gusto kang Sa aking batiin. mga kapatid dyan sa Mindoro, kamag-anak, saka Laguna, Saan nga sa Mindoro? Socorro. Socorro, taga Socorro sila. And sa mga relatives din ni Kuya Romy sa Sa Laguna. Ayan. And talagang Aking kapatid sa Quezon. ayan. Saan sa Quezon? Sa Riaya Sa Riaya, po. Quezon. Ayan. Sa mga kamag-anak ko sa Ayan Riaya, na. Quezon, ayan. Shoutout din sa mga De Castro, Rosales family yan sa Riaya, Quezon, at saka sa Lucena. Again, maraming salamat, Ate Lynn, sa pagkakataon binigay mo sa amin and salamat sa karangalan din, Karangalan ka ng ating programa at karangalan ka din ng ating lalawigan, ang mga katulad ninyo. And again, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan. Ano po ang aral na ating natutunan ngayong pong araw na ito dito sa ating isa na namang episode ng ating programa? Walang mahirap. Ito pong aral na gusto kong ipaabot sa inyo. Walang mahirap na bagay kung ating sisimulan. At kung meron tayong sisimulan, asahan nating meron tayong mararating. Ayan. And again, maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy tumatangkilik sa ating programa, ang programang sumasalamin sa totoong kwento ng buhay. Ito ang programang Ang Realidad. At huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share itong ating programa upang patuloy nating maibahagi sa ating mga kababayan ang magaganda totoong kwento ng buhay ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Ako po muli ang inyong karealidad, DJ Adrian Rosales, at maraming salamat po muli sa inyong lahat. Isang ligtas at mapayapa at masaganang araw sa inyong lahat, mga karealidad. God bless us all. Thank you. Thank you. DJ Realidad.